Senate is under attack. Was under attack. Gago! Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Alam nyo, ang tao pag naumpisahan ng mali, kumampi ka sa mali, lahat na nang gagawin mo, puro kasinungalingan at puro pagkakamali. Wala ka na magiging desisyon na tama, puro mali na. Yan ang nakikita ko dito kay Cayetano. Kumampi sa mali, sinuportahan yung isang nasasakdal sa napakalaking krimen diyan sa Dahig, diyan sa ICC. At ngayon, sinusuportahan yung anak na si Sara Duterte na naharap sa impeachment na napakalaki rin ang kaso. Kasama na yung mga paglustay sa napakalaking halaga na hindi maipaliwanag. Pero itong mga DDS na katulad nitong si Cayetano, pinaninindigan na nga. Gaya nga na sinabi ko ngayon lang, pag kumampi ka sa mali, pag kumampi ka sa demonyo, lahat ng gagawin mo na, puro mali na. Puro pagsuporta na sa kademonyuhan. Katulad nga nangyari sa Senado. Itong ginawa ni dating Police Major General Mau Aplasca na pagsita sa mga NBI at pagbibigay ng warning shot, maling-mali ito. Hindi naman siya law enforcer. Isa siyang gwardiya dito sa Senado para magbigay ka ng warning shot para sitahin mo ang mga NBI na law enforcer. Maling-mali. Pero mali ang reaksyon nitong si Cayetano na para bang walang ginawang pagkakamali ito si Aplasca. Ano ka ba naman, Cayetano? Bobo ka ba? O sadyang napakabobo? Ayaw, di ba? Isipin mo, mali ang ginawa ng tao mo, pero kinakampihan mo pa. Galit na galit ka dahil sinasabi nga ng mga tao na parang drama ang ginawa nyo. Parang stage ang ginawa nyong putukan dyan. Pero malamang-lamang doon talaga mapupunta ang investigasyon na yan eh. Doon, yan ang magiging conclusion dyan sa ginawa nyo. Dinig na dinig pa doon sa video ng isang reporter, itong si Jingo Estrada na nagsasabing, itago nyo. Itago nyo yung mga video ng CCTV. Nakuha ng CCTV. Nakuha. Baka may makuha tayo mga Itago niyo yung CCTV. Oh my God. Ayaw, di ba? Isipin nyo yan. Tapos itong mga kasamahan mong mga senador, itong sila Pia Cayetano, itong sila Loren Legarda, biglang-biglang nagsipag-live. At yung takbo ng istorya, yung kanilang storyline ni isa, na para bang ina-atake kayo dyan sa Senado, na hindi naman talaga. Itong si Aplasca, napahiya pa nga ito sa interview ni Ted Filon. Maling-mali kasi yung mga sagot niya. Sinasabi niya na standard operating procedure yung pagbibigay ng warning shot. Tapos bandang huli, aaminin niya na hindi na naman daw siya pulis. So, kasi binasahan siya ni Ted Filon nung pinaka-handbook or yung paano nga ang standard procedure diyan sa pagbibigay ng mga warning shot. Napahiya siya dahil hindi niya alam. Mali ang sinasabi niyang standard operating procedure doon sa binasa ni Ted Filon. So, napahiya siya. Bigla siyang babawi ngayon na hindi na naman daw siya kasi pulis. Hindi na siya updated, something to that effect. Okay, so yung pinto na ito kaninyo, walang lock ito. Wala pong lock from the inside po. Pwede po yung itulak nito kasi fire exit po ito. Pero, kung magkakaroon ng sunog, itutulak lang po ito from the inside. Tingnan niyo to Ang hirap talaga magsinungaling. Mabubuko at mabubuko ka. Sinabi niya na ito ay fire exit. So ibig sabihin, ang makakapagbukas lang nito from Senate. Hindi kayang itulak ito galing dun sa kabila. Panic door ang tawag dito. Matibay ito, hindi mo kaya itulak galing sa kabila, galing sa labas. Pero from inside Senate, itinutulak lang ito, makakalabas ka kaagad. So hindi ganun kadali na makapasok yung mga NBI galing doon sa GSIS. Hindi ganun kadaling makapasok dahil hindi maitutulak yan. Mabubuksan na po. Okay. Nung hubang kayo pumunta doon sa dulo ng second floor, kayo ho ba ang nagtulak ng pinto papunta doon sa bridge? Kami po ang nagbukas sa Ted. Dahan po, sinili po namin sila at doon po namin na-confirm na meron pong armed individual sa... NBI agents na ho ba na-confirm ninyo? Nakikita po namin yung uniforme nila at saka nung pag-challenge naman namin, nagpakilala din po sila na NBI agents. Opo. Kaya po nagkaroon po kami nagbigay po kami ng verbal warning na ibaba nila yung mga baril nila. Oh my God. Narinig yung sinabi? Napakabastos, di ba? Napaka-arugante.
Sino ka para sabihan mo yung NBI na ibaba ang baril nila? Sino ka? Kanino nang gagaling ang power mo para magsalita ka ng ganyan? Alright, so yung pong inyong nakita itong mga NBI agents na ito kaninyo, as you claim ay Senate area na, yung pong mga tinamaan na mga salamin, nasaan po banda iyon at saan, ano po ang actual na ginagawa ng mga ahente nung sumilip kayo? Hindi po nila, Ted, kami nakikita, no? Kami po ang unang nakakita sa kanila. Kaya kung gusto po namin silang barilin, siguro naubos po namin sila siguro, Ted, kung gusto po talaga namin silang barilin. Ilan po ba sila? Yung ako po personally, Ted, nandun po ako sa tatlo po kami na nandun nagsisilip, ano? Ako personally nakita ko mga dalawa hanggang tatlong tao po ang nakikita. Sorry hindi ko lang matiis. Ganito ka bobo itong general na to? Dating general ganito magsalita. Bobo. Armado po sila, nakahanda po sila ng Apo, iba po. makipagbarilan sa kung sino mga Opo. Nasabi ninyo na nando doon yung mga NBI agent at that time, ito ho yung mga pasado na alas 7:40 po ng gabi. Okay. Ngayon sir, noong pong kayo'y pumasok doon, kaninyo, inaamin po ninyo, kayo po ang unang nagpaputok. Ako po ang nagpaputok ng warning shot. Opo. Nagpaputok ng warning shot. Can you just describe to us, sir? Ano po ang senaryo? Sumigaw kayo and then paano ho kayo nagpaputok at ilang pong warning shot? Ted, ang protocol po namin, kung may makita po kaming danger, i-challenge po namin sila kung sino po sila, yung identity nila. Pangalawa, kung may nakita kami na may baril sila o may danger na posibleng mga gagawin sila sa amin, we will order them to lower o stand down yung kanilang baril. Nakakagigil, no? Grabe. Ganitong klase yung mga taong ina-hire natin, binabayaran to ng taong bayan. Hindi mo ba naiisip, Aplas ka, na ang sinisecure mo, ito ay building ng publiko. This is a public building. Hindi ito pag-aari ni Cayetano. Ang dapat neutral ka dito, dapat pinoprotektahan mo lahat. Bakit ang tingin mo sa NBI mga kriminal? Ob-ob ka talaga. Pero yun na po, pag nung nagbigay po ako ng order na kung ibaba nila yung mga baril at hindi naman sila nag-comply, kaya po ako nagpaputok ng warning shot. Ilan po ang inyong pinaputok, General? Isa po, Ted, ang warning shot po, Ted, sa aking experience, isa lang po. Isa lang. Wala pong warning shot na more than one. Opo. Ang superior version of... Gago talaga. Tignan mo ko sumagot. Feeling kumpiyansa pa eh. Nagpapakitang kumpiyansa siya. Nagpapakitang akala mo tama ang mga sinasabi niya. Hindi niya nare-realize na sobrang nakakahiya ang mga sagot niya. Lumalabas ang katangahan, ang kabobohan niya. Tatlo ho ang nakita ninyo doon na mga ahente. Yung inyong visuals po, tatlo. Yes, madilim, Ted, so naaninag ko lang. So mga dalawa, tatlo, parang gano'n. Okay. And then, sa kwento po ninyo, hindi sila, pinabababa nyo ang armas, pero hindi ginawa yun. Itinaas yung armas na tumutok ho ba sa inyo? Yun po yung naaninag namin. Naaaninag ninyo. Pero I'm sure, sir, bilang dati pong Chief ng Directorate for Operations ng PNP, kabisado po ninyo ang lahat ng mga regulasyon tungkol dito. Ano ba regulasyon po ninyo sa pagpapaputok ng warning shot? Pag may nakita po kaming danger, Ted, hindi po naman namin binabaril yung tao kaagad. So kaya po yun ang purpose po ng warning shot. To send the message na dapat mag-stand down po sila. Hindi po sila pwedeng hindi mag-comply sa aming Opo. Dahil naka-ready po kami pagka meron po Correct. silang gagawin na hindi masama. Oh my God. Bagay na bagay ka nga DDS. Parehong-pareho kayo ng pangangatwiran mula doon sa pinuno ninyo hanggang sayo, hanggang dito kay Cayetano. Iisa ang mga katwiran nyo. Wala sa lugar. Puro mga dispalinghado. Correct, sir. Na masama. Correct, sir. Napanood po namin yung visuals po, kung gaano kayo karami, no? Sa inyong likuran, no? Nung kayo nag-vest, nagkasanang baril, sinabi niyo may huhulihin kayo. Nakita po namin kung gaano kayo karami na Marines, naka-uniforme, Police naka-uniforme, hindi pa kasama yung tropa nyo mismo sa USAA. Ano po? Tama po yun, di ho ba? Ang dami po ninyo, ano po? Ted, hindi ko mabigay yung bilang kasi actually, Okay, ano anyway. yun, very quickly mo kami nag-assemble ng quick reaction team. Kung nakikita niyo po, kami po ang nasa unahan, USAA po. Ang susunod po sa amin ay yung mga pulis. Nasa likod lang po yung mga Marines. Kasi Opo. hindi naman talaga labanan ang hanap namin. Kasi kung labanan po ang hanap namin, doon na namin nilagay yung mga Marines sa unahan. Yung nga po, naunawaan namin. Pero nakita po namin sa video, no? Sa lahat ng coverages po, kung gaano karami ang tropa ninyo nakatulong ninyo, kumbaga, di ho ba, no? Kung gaano karami yung Marines, gaano karami ang pulis, at kayo po mismo sa USAA. And kami po, nung nakita na namin yung video, mukha pong doon nga sa inyong pinuntahan, nandoon po sila. So, at that time po, tatlo ang inyong visuals sa NBI.
Yung actual lang po. Okay. Yeah, actual. okay, yes, Pero okay. nasabi ko sa mga Opo. footages po na na-review Okay. namin, marami po Opo. kami nakitang arm So ang Sige. tawag po namin doon sa Okay. sa law enforcement at military parlance ay yung estimate of the situation. Yun, tama po yun. Base sa intelligence na papasok po sa amin, ganun po kadaming security yung Okay. pwersa na aming ihahanda. Opo. Kasi po, sir, para lang ho sa mga pulis na nakikinig ngayon sa atin, lalo na itong mga criminology students, para ho maintindihan ito at malaman nila ang kanilang ang tamang panuntunan, ang sinasabi po sa inyong manual, sa pulisya po na inyo pong kinalakihan, the police shall not use warning shots during police operation except when the police officer is outnumbered and overpowered. Ayun po. Ted, hindi po, mali po Ted. Ayun. Patay. Mangangatwira pa yan. Akala niya hindi preparado si Ted. Mali ito. Correct ko lang yung kanyang sinasabi. Ang warning shot po, ginagawa po namin pag meron po kaming na-perceive na danger sa buhay ng ating mga kapulisan. Sir, ito po ay official Directorate for Operations, PNP Revised Operational Procedures, Section 2.11. Ito ho ang nakasulat mismo sa inyong manual. Oh my God. Ano, bukol. Labas na labas ang katangahan mo. Ang hilig nyo kasi magsasabi ng hindi nyo alam, hindi nyo pinag-aaralan yung mga pinagsasabi nyo. Ang turo lang ng mga amo nyo ang sinusunod nyo. Pare-pareho naman kayong tanga. O ngayon, bukol ka. With all due respect. Hala, sagot. Ob-ob na general. Hello Ted. Yeah, General. Opo. Ted, hindi wala na po kasi ako sa PNP ngayon Ted. So hindi ko po Kanina lang nagbibida ka. Ibinibida mo na parang alam na alam mo ang regulasyon. Na alam mo yung engagement manual. Ngayon bigla ka nga amin na hindi ka na PNP, gago. pa-reconcile yung sinasabi niyo pero nung panahon ko po na ako'y bilang pulis, yun po ang pagkakaintindi ko, yun po ang appreciation ko ng aking nalaman. Opo. But ironically nga po, ako naintindihan ko po, no, kasi nga hindi na ho kayo police, pero ironically po, you have been the Chief of Directorate for Operations. At itong memo na ito, mismo po, ito ho yung libro para po sa operasyon ng PNP ay printed mismo at ginawa ng Directorate for Operations. Hindi na ho bali, okay lang po yun. So, Naintindihan ko itong si Ted Filon. Hindi niya babanatan to. Alam mo naman nasa mainstream media ka. So, hindi mo talagang titirahin to si General na napakagaling. Pero, kami wala kaming patawad dyan. Lalong-lalo na itong ginawa nila, talagang walang kapatawaran. Magpapaputo ka ng baril sa loob ng building, sasabihin mo aatakihin yung building na yan, sasabihin mo aatakin yung mga NBI, walang kapatawaran ito sa amin, Ted. Sasabihin namin yung gusto naming sabihin na itong si General ay aanga-anga. Ito ay nagmamagaling pero wala namang alam at sunod-sunuran lang dito kay Cayetano. ano ho ba ang standard procedure sa crowd control? Hello Ted, hindi ko masyado maintindihan yung tanong mo. Pakiulit lang. Opo. Ayan yung mga typical reaction pag walang maisagot. Wala hindi talaga alam ang isasagot ni Ted. Kaya ganyan kunwari hindi niya marinig. Sir, hindi ho ba sa panahon po na nangyari, hindi po ba sinabi ninyo, nagkasa kayo ng barel, nag-vest kayo, andun yung mga tauhan ninyo, andun yung Marines, Police, sinabi nyo po na may aarestuhin and di po ba ang inyo pong assumption, meron pong mga armadong kalalakihan doon sa inyong pupuntahan and hindi na itatanggi ka ninyo, di ba? Na baka magkaroon nga ng palitan ng Ted, putok. sandali, naintindihan na kita, no? Kung saan nang galing yung siguro galing sa NBI na bakit Hindi po, hindi. inayos yung crowd po. Hindi po. Ito, nakaisip na isasagot. Akala niya mapupuntos na niya si Ted Filon dito. Akala niya nakapuntos na siya. Pakinggan uli natin yung katangahan nito. Sa inyo pong information, bago po kami nag-start ng operation, kinausap ko yung mga tao, kinausap ko po yung mga media na we will declare lockdown within 5 minutes at pinakiusapan po namin sila to vacate the area dahil medyo dangerous po itong gagawin namin. Opo, hindi po. Ito po ay akin lamang pong sarili nga po din na pag-aanalisa at pag-aaral po sa sitwasyon at issue at mga balita. General, ano po? Ted, kasi masyadong komplikado na hinihimay-himay natin procedure. Simple lang po ako, Ted. Unang-una po, dapat tanungin natin sa NBI. Opo, we will ask them. Ano ba ang purpose ng pagpunta po nila doon? Yes, sir. Definitely po. So, Okay. parang this is a total disrespect of the institution of the Senate
bakit po sila hindi nagpapaalam ng maayos sa may-ari Opo. ng bahay? Ikaw, Ted, may bahay ka, di ba? Kung mayroong armadong tao na nandyan sa labas ng bahay mo, hindi ka ba maalarma? Opo. Our tendency is to protect ourselves, di ba? Yes, sir. Huwag Sir- po nilang dalhan daw sa mga technicality na usapan. Opo. Gawin po natin simple. Respeto po ang hinihingi ng Senado. General, dito wala kami nakikitang pambabastos na ginawa ang NBI. Kayo ang nambasto sa NBI. Lahat kayong nandiyan dyan sa loob ng Senado na ang tingin nyo kontrabida ang mga NBI, ang tingin nyo sa kanila mga rebelde, ang tingin nyo sa kanila ay mga kontrabida at mga gangster, kayo ang nambasto sa NBI. Ang General. feeling po namin, Ted, binastos po kami. Binastos Opo, po ang opo. Senado. Yes, sir. Binastos po ang ating mga senador. Binastos po ang ating Senate President. Dahil nung Monday po, kausap po namin si Director Matibag. Sir, sir, At sir, may mga pinramis po sila sa amin na imbestigahan nila, na binugbog nila yung tao namin nung Monday. Opo, Magsasabit opo. siya ng investigation report. Opo, opo. Hindi po niya ginawa, Ted. Sa halip, bumalik po sila dyan na hindi man lang sila nagsabi. Opo. Yes, sir. Kaya po nagagalit yung aming Senate President. Okay. Opo, naunawaan po namin ang inyong pong damdamin at issue po laban sa kanila. Ako po lamang po ginagawa lang din po ang aking trabaho para lang po magtanong yung mga circumstances doon sa mga napapanood ng tao para po may paliwanag po kayo. I hope you don't mind, General. Ano po? Okay, sige. Pasensya na po kay Ted kasi Okay, sige. naging emotional na po ang aming Senate President. I know, sir. We understand. We sincerely understand. Ito lang po, sir, para lang maintindihan nila, no? Ang tanong ko po, sir, opo, bilang veteranong pulis at usaa, hindi lang po diyan sa Senado, kundi po sa House, sa panahon na iyon na alam nyo na mayroong shooter o may mga armadong kalalakihan kayong pupuntahan, ano ho bang standard na protocol for crowd control? Ted, ang paramount po na consideration po sa law enforcement at saka security operations is the safety ng mga tao po. Ito po ang primary duty ng Office of the Sergeant at Arms to secure the Senate, to secure the senators, and to secure yung mga employees ng Senado at Opo. aming mga bisita. Opo. Kaya ayaw po namin na mayroong papasok na armado Yes, sir. ng mga tauhan dyan sa Senado. Opo, sige Ngayon, doon po sa sinabi mong punto, tama naman po kayo na dapat i-clear namin ang area. Pero mabilisan na po ito, Ted. Nakikita na po namin sila na malapit na silang pumasok talaga doon sa mga areas namin. Aking declaration na mag-lockdown kami, hindi ko po pwedeng ubusin lahat para itulak namin yung mga tao dahil baka kung ito lang ang sikasuin ko, baka nakapasok na itong mga NBI agents na ito sa area namin. So, Sablay ka na naman dyan, aplas ka. Hindi na kailangan itulak ang mga tao. I-announce mo lang, sasabihan sila na in 2 minutes, kailangan nyo lumabas ng building dahil may mga tao dyan sa kabilang building, mga rebelde, mga gangster na fully armed na papasok at gustong pasukin itong building natin. Magsilabas na kayo. Hindi mo kailangan itulak. Halatang-halata na namang nagsisinungaling ka. Aplas ka. pasensya na po kayo, Ted, but our primary purpose is to protect lives and properties. Police po ako. Opo. Yun po ang primary role Sige, ng okay, sige, okay. Yun din Opo. po ang role namin sa Opo, USA, to protect the Senate from Opo, anyone opo. who will plan or attempt Okay, to opo, opo. bring violence inside the Senate. Okay. Kasi so balikan ko lang po yung punto ng crowd control. Kano nyo mabilisan lang pero sa visuals na amin po napapanood, di po ba meron pa kayong pagsusuot ng vest, nakunan po yan lahat, etc. Ang sinasabi po ng ilan, ano po, hindi ito NBI ha, kundi po yung mga nag-aanalisa sa ganyan pong uri ng management is that when you say crowd control, dapat daw po talaga mabakate the entire floor, the entire area, nakakayanin ng mga tauhan nyo sa dami po ng amin napapanood sa video, paalisin sila nang sa ganun, masiguro lang po na ano man ang mangyari, walang madadamay sa putukan. Pero may mga nagsasabi po, General, na mukhang pati po yung isang umaawat doon na ngumingiti-ngiti para bagang gusto ho daw na talagang may media para mapalabas yung commotion at nang magkaroon ng impresyon na talagang may gulo. Yun! Eksakto ang sinasabi ni Ted Filon. Talagang gusto niyong palabasin na magulo dyan. At ang panggugulo ay nanggagaling dito sa grupo ng mga NBI. Yan ang gusto niyong palabasin. Ang tawag dyan, drama. Mga dramatiko kayo. Tama po kayo, Ted, na sinasabi mo na dapat i-bakate, di ba, Ted? Pero there's no perfect situation. Kulang po ang oras namin para gawin po yun, Ted. Gaya nga ng sinabi mo, ang trabaho dyan, protektahan lahat ng taong nasa loob ng building. Kaya hindi nyo dapat inuna yung pagpapaputok ng baril. Hindi nyo inuna yung pag-warning sa mga NBI. Ang inuna nyo muna, yung pagpapalabas ng mga tao. Ob! Ang dali-daling i-announce yan. Gamitan mo ng megaphone. Sumigaw kayong lahat. Ang dami-dami nyo dyan sa loob ng building. Kaso nga, nagdadrama kayo. Kaya gusto nyo na andyan dyan yung mga reporter. Kaya hindi nyo pinalabas. Kasi kung kukunti ang tao dyan at walang gulo, baka mahirapan kayong itago si Bato. Yung pong sinasabi nyo na intention po namin na magkaroon ng coverage ng media, very highly suspicious po yan dahil ayaw nga namin na makover ng media o may media na masaktan. Hapon pa lang yung NBI agents magmula
po nung nakita po ng inyong mga tauhan sa CCTV yung pamumuo ng mga ahente umano ng NBI, that time, wala pa kayong ginagawang plano how to address the situation? Yun po, Ted, ina-analyze po namin yung mga situation na ito. Ob talaga ang sagot ni General. Nakakatawa talaga ba ang sagot ni General, no? Ang haba-haba na ng oras, tapos ngayon ang isasagot niya. Ina-analyze pa daw nila ang situation. Grabe. Hindi ho ba, sir, kung kayo po ay naghahanda na, nagmi-meeting na, hindi ho ba kasama kaagad ron? Kung naman ang mangyari, dapat talaga po i-vacate the entire floor ng sino man pong hindi kasama sa USAA at that time. Kung talaga At hindi lang po, magplano hindi kayo. lang po ang entire floor, yung entire building po, dapat po, yun po ang dapat mangyari. Dapat i-vacate po natin yung entire building para wala pong masaktan na civilian. Tingnan mo, nagmagaling pa. Kinokorek pa si Ted eh. Akala mo sasagot ng matino. Bakit po hindi ginawa yun? Kasi kagaya ng sinabi ko, Ted, wala na po kaming oras. Grabe, hindi nahiya doon sa mga sagot niya. Talagang napakagago, napakatanga ng mga sagot. Ang hina-hina ng kanyang mga reasoning. Pwede ba naman yung wala ka ng oras? Kontrolado nyo nga yung pinto. Hindi makakapasok ang NBI. Kung kinakatakot nyo yung NBI, hindi makakapasok yun. Kung itutulak ng pinto dahil panic door yun. Ang tulak nun galing lang sa Senado. Ilang tao pa ang tumulak nun doon sa kabilang side galing sa GSIS. Hindi nila mabubuksan yun. At kung talagang concern kayo sa safety ng mga reporter dyan, uunahin nyo yan bago kayo magpaputok ng baril. Bago nyo komprontahin yung mga NBI. Iba talaga intensyon nyo, magdrama lang. Ang inyo pong pakiramdam, opo, papasok sila sa Senado kasi po dadamputin nila at that particular time, sige noong bato. Yung po lamang pong aking katanungan. Hindi ko po sinasama yung nangyari nga ng Monday. Hindi lang po yung Ted ang naiisip namin. Ang naiisip po namin, armado po sila. Pwede po silang maggawa ng violent doon sa loob ng Senado. At hindi po namin papayagan dahil mga senador po ito eh. Opo. Mga government employee din po ito. Mga media po ang aming nandun sa loob ng Senado. So, hindi po kami papayag na meron pong masasaktan kahit isa po doon sa mga taong nandun sa loob ng Senado. Okay, sige. Kaya nga sinasabi natin, itong si Aplaska, na mukhang talagang meron kayong planong gawing magulo o guluhin ang Senado dahil nga gusto niyong patakasin itong si Bato de la Rosa. Wala kayong ibang intensyon dyan. Itong si Cayetano, ang ginawa mong comment tungkol sa ginawa ng USAA at ginawa nitong si Aplaska, mali ang reaksyon mo. Hindi ko alam kung talagang bobo ka o sadyang sobrang bobo ka. Abogado ka pero yung reaksyon mo mali. Maling-mali. Dapat sinita mo itong si Aplaska, bakit mo bibigyan ng warning shot, bakit mo sisitahin ang mga law enforcer? Hindi ka naman law enforcer. Ang layo-layo na diferensya nyo. Isa kang gwardya at itong mga NBI, law enforcers. At sila ang sisitahin mo? Ang labo niyan, pare ko. Ang labo niyan. Either bobo ka o kaya sobrang bobo ka. Kaya itong ginawa nyo diyan sa Senado, hindi makakalusot ito sa batas. Unang-una, yung pagpapaputok pa lang ng baril, illegal na yan. Pangalawa, wala ka namang, hindi ka authority, Aplaska, para magpaputok ng baril. Ano yung sinasabi nyo, threatened kayo? Unang-una, alam nyo naman na ang NBI ang nadoon sa, inamin mo mismo, Aplaska, na hiningi mo yung identity ng tao doon sa kabila na nakita mo at nagpakilalang NBI. So ngayon, bakit ka magpapaputok ng baril? Bakit mo sisitahin at sasabihin mo ibaba ang armas nila? Sino ka? Hindi ka naman authority. Yung mga NBI agents, sila ang otoridad para magpatupad ng batas. Kaya wala kang kapanapanalo rito sa ikinakatwiran mo na nag-warning shot ka lang dahil aatakihin kayo. Unang-una, katangahan ninyo, Cayetano, katangahan ninyo, Aplaska. Katangahan ninyo, lahat kayo dyan na nasa majority ngayon. Itong NBI, kung talagang aarestuhin itong si Bato de la Rosa, na sinabi naman talaga ni Matibag na walang order sa kanila, si PBBM. Kung talagang aarestuhin nila yan, bakit nila dadaanin or bakit sila dadaan sa backdoor? Through GSIS building. Legal naman ang kanilang hawak na papeles.
valid ang kanilang hawak na warrant of arrest. Bakit sila dadaan sa likod? Kung aarestuhin nila si Bato de la Rosa, dadaan yan sa main door. Makikipag-coordinate ng maayos yan sa Senado. Kaya yung ginawa niyong kalokohan, nagputok-putukan dyan, talagang stage yan. Talagang ginawa niyo yan para magkagulo. Pinagpapapatay niyo yung ilaw at narinig pa nga si Jingo Estrada na itago yung CCTV footage. Bukong-buko kayo. Mali talaga yung mga script nyo. Hindi na pag-isipan maigi. Isipin nyo maigi to. Uulitin ko. Kung aarestuhin ng NBI yang si Bato de la Rosa, sa main door dadaan yan sa harapan, hindi sa likod. Kaya gumawa lang kayo talaga ng drama na nagguluguluhan kayo, nagpaputok kayo ng baril, pero imposibleng ang NBI dadaan sa likod. Manggagaling sa GSIS. Legal ang hawak nilang warrant of arrest. Wala nga lang talaga order si PBBM na arestuhin yan. Kaya yung pagpapaputok mo ng baril, may paglalagyan ka dyan, aplas ka. At kayo, kay Tano, at iba pang mga senador dyan, na in full defense dito kay Aplaska, may paglalagyan din kayo. Illegal ang ginawa nyo. Illegal. Yung pagpapaputok ng baril, yung pagsita pa lang sa NBI, mali na. Umakyat sa akin si General Mau at nagsabi po sa akin na may nangyayari sa mga pinto at yung GSIS ay nagsasara ng mga pinto at nagsasabing kahit senador po ang dadaan doon ay kailangan inspeksyonin. O dito, hindi nagtama yung salita ni Aplaska at saka nitong si Ambassador of Jesus. O, sa kanya mismo nang galing na nagsasarado ng pinto itong GSIS. Ibig sabihin, ayaw nilang may dumaan dyan. Ibig sabihin, hindi sila dadaan dyan papuntang Senado. Isinasara nga nila ang pinto. Nanggaling na mismo sa bibig ni Panot. Sabi ko kay General Mau, paki-anyaya sa head ng GSIS, administrator yung nagamit niya noon, I think he meant GM. Sabi ko, I'm willing to talk to him very calmly, please call him. The next thing I knew, meron na daw mga armado doon, I asked them to call NBI ulit. Sinabi na naman nila na wala. Samantalang kitang-kita na ng mga nakasuot ng NBI. The next thing we knew, may mga putukan na at akala po namin yan ay mga fireworks. Nagpuputukan na pala po sa baba. Still, they were denying that NBI yon. Kahit na yung mismong winarningan nila ay nagsabing NBI sila. Alam mo, Ambassador, kahit na gaano pa kadiretso ang pagsasalita mo dyan sa harap ng cellphone mo, sablay-sablay ang mga pinagsasabi nyo, buhol-buhol. Yung sinasabi ni Aplaska at saka sinasabi mo, nagkokontra-kontra. Wala talaga kayong ginawang maganda dyan sa Senado. Sablay ang ginawa nyo, illegal ang mga pinagagawa nyo. So please look at the context. Alam natin under siege nung Monday or nasa loob ng Senado ang mga NBI. Grabing pambababoy ang ginawa nyo sa Senado. Grabing kahihiyan yan international. Nakaalam tungkol sa mga nangyari dyan. Kaya sobrang nakakahiya. Dapat kasama kang idemanda dyan sa mga pinagagawa nyo kalokohan dyan. Sa gitna ng investigasyon ng Ombudsman sa gulo sa Senado at pag-alis doon ni Senador Bato de la Rosa nitong Miyerkules, hinamon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang senador na harapin ang mga paratang laban sa kanya. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin? Tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Flight certification of guilt. Ayon kay Remulla, bumubuunan ang panel ng Ombudsman para sa investigasyon ang mga posibleng kaso sa mga responsable sa nangyari, obstruction of justice, failure to maintain safety sa Senado, aiding and abetting a fugitive at gross neglect of duty. Obstruction of justice ang pinakamabigat dyan. I think, sa ngayon. Well, whoever is found to be in on it. Lahat ng mga senador noong araw na yon kasama sa iimbestigahan, kabilang ang PNP, DILG at NBI. Pati ang mga miyembro ng media, hihinga ng affidavit. Ipapasapi na rin ang mga video na kuha ng media sa Senado, gayon din ng CCTV footages. Maging ang iba pang senador, iimbestigahan. Kasama mga senators, we will have to agree with them, nakausapin sila, para malaman natin, out of due respect also, to the positions. Political team ng senators, medyo nasa list natin. Everybody was present. Majority. Everybody was present. And those who came before and after. Para malaman natin lahat. Si Padilla iimbestigahan kaugnay sa mga napaulat na siya ang kasama ni De La Rosa pag-alis sa Senado nitong Miyerkules. Si Estrada naman iimbestigahan kaugnay sa nag-viral na video na ito. Nakuha ng CCTV. Nakuha. Baka may makuha tayo mga report. Itago niyo yung CCTV. Kasama yan sa investigasyon. Kasama syempre si Senator Robin Padilla at hihingi natin ng bersyon
ng pangyayari sa lahat. Particularly Senator Jingo Estrada kasi nga merong insinuations na sinabi niya na itago yung CCTV. Kung ano ang tono nun, malalaman natin. Sana naman ay walang nawawala na footage. Sapagkat may mga allegations, tsaka mayroong mga nagsasabi, baka tinago na yung mga CCTV footage. Sana naman walang cover-up dito. Paliwanag ni Estrada, binaluktot at binigyan ng kulay ang kanyang sinabi. Ano ibig sabihin i-preserve yung CCTV for future reference? Okay? Why should I keep it in public? Kaya nga itago para i-preserve for future reference. Hanggang kong sinabi, kay as soon as nakaakyat na po si Sergeant at Arms Mao, sabi ko secure the CCTV room. So nung sinabi po ni Jinggoy na itago, ang ibig niya sabihin, make sure walang makakuha. Sino siya? Anong karapatan niya gawin yun? Diba? Mas mataas ka sa law enforcement. Sino ka? Not even the president will do that. When you try to be above the law, then you have a problem. Suspend also the NBI director because he is more a suspect than General Mao dito. Kaya lahat kayo dyan dapat makasuhan. Lahat kayo dapat dyan makulong. Maling-mali ang mga kinakatuwiran nyo. Abogado ko pa naman kay Tano. Sablay na sablay ang pangangatuwiran mo. Kaya, mga kapatid, mga kababayan, bantayan natin to. Sablay ang mga senador ng majority doon sa mga doon sa dramang pinagagawa nila. Mali sila, illegal ang ginawa nila. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At yung pong inyong subscription, importante sa aming mga content creator. Wala namang pong bayad yan sa YouTube. Pakipress na rin po yung like at mag-comment po tayo. Pilitin natin masagot ang inyong mga komento. At pakishare po ang ating video nang sa ganun maraming makaalam at makabatid ng ating mga topic na pinag-uusapan dito sa ating munting channel. Maraming salamat po at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayong muli.